Nakakakilabot, ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y usaping gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ito ay dahil sa ilalim umano ng nasabing kasunduan, kinakailangang humingi ng permiso sa ibang bansa upang makagalaw sa sariling teritoryo. Ang mahirap pa umano, wala itong kaukulang record o dokumento. Hindi umano ito nabanggit ng nakaraang administrasyon kay Pangulong Marcos noong magpalit ng liderato. Ang ipinagtataka pa ng Pangulo, bakit kailangan umano itong gawin ng palihim o isikreto? Sa kasalukuyan ay hindi pa rin umano malinaw sa Pangulo ang nasabing kasunduan. Kaya naman nakikipag-ugnayan na ang mga opisyal nito sa dating administrasyon. Hihingan rin umano ng pahayag si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian. Depensa naman ng dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, matagal nang itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaroon ng nasabing kasunduan. Aniya maaring naliligaw o misinform ang Pangulo ukol sa Gentleman's Agreement. Samantala, mahigit 1,000 tao mula sa mahigit 20 grupo ang nagmarcha mula Moraita hanggang Menjola Bridge. Ayon sa grupong Abacada o Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya, dapat na magkaisa ang mga lider ng bansa at mga mambabatas upang maipaglaban ang karapatan ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo. Mariin ding kinundina ng grupo ang nakaraang insidente ng pangharas ng China sa mga sundalo at Pilipinong mangingisda. Samantala, kabi-kabilang pagpupulong at kaganapan ang dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pananatili sa Amerika para sa kauna-unahang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan. It is a historic meeting, and a meeting with U.S. President Joe Biden and Japanese Prime Minister Kishida Fumio, and it is aimed at advancing trilateral cooperation between our three countries. During this summit, I will underscore the importance of enhancing our continued economic cooperation with a view of promoting economic resilience and, of course, security. Kasama rin umano sa kanyang mga layunin sa summit ay mahikayat ang mga private sectors na mamuhunan sa Pilipinas. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.